Sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay, mahalagang malaman natin na may handang umalalay sa bawat Pilipinong nangangailangan, mula sa tulong medikal hanggang sa agarang ayuda sa panahon ng kalamidad. At ngayong umaga ay tututukan po natin ang mga programa, proyekto at mga kwentong nagpapatunay na sa bawat buhay na natutulungan may pag-asang muling bumangon. Ito po ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong dito sa Perfect Mornings. Ako po si Cheryl Cosim at kami po ay napapanood nyo sa 1PH, sa Signal po yan at sa Satellite. Pareho po kami nasa Channel 1. Live din tayong naririnig sa 105.9 True FM. Pwede rin kayong mag-download at mag-subscribe sa Signal Play app. At syempre, hindi po kami mawawala. Present po tayo sa Facebook at YouTube ng 1PH at sa Facebook page po ng True FM at Cheryl Cosim FB page. Ang dami, di ba? We're present everywhere. Kaya kasama niyo po kami hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Samantala, ito medyo makakahinga-hinga tayo. Magandang balita katulad po ng nasabi ko kahapon sa aking weather report starting today until Saturday. Ayan, makakahinga po tayo. Mas maganda-ganda ang ating panahon. Inalis na po ng Pag-asa ang heavy rainfall warning batay sa rainfall advisory nitong alas 8 po ng umaga. Gayunman, patuloy ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malakas na buhos ng ulan dito pa rin sa atin sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa rin po ng Luzon, partikular yung mga nasa western sections, bunsod pa rin yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Pinayuhan po ang publiko at mga concerned disaster risk reduction and management offices na patuloy na bantayan ang lagay po ng ating panahon. Mga kapatid, at yan po ang ating tututukan. Ngayong umaga, kasama natin muli PCSO General Manager GM Mel Robles upang pag-usapan ang mga programa ng ahensya at mga serbisyong hatid nila para sa mga kababayan nating nasalanta po ng bagyo at habagat. Perfect mornings, GM! Perfect morning sa iyo, Cheryl, at sa iyo mga tagapakinig at mga tagapanood. Walang pasok pero pumapasok ka pa rin. Thank you. Maraming canceled pa rin, tuloy-tuloy. Tomorrow ay holiday pa bukas. So parang long weekend po sa marami po sa inyo pero hindi po katulad sa amin dito ay kailangan magtrabaho eh. Di ba, JM? Kailangan nandyan pa rin. Lalo na pag ganito pong maraming mga lugar ang lubog pa rin sa tubig baha, maraming naapektuhan po ng habagat at kailangan matulungan. O bago natin ituloy at ipag-usapan yung mga programa po ng PCSO, balikan natin yung ilan sa mga mahalagang aktibidad at mga pangyayari ng PCSO nito pong nakaraang linggo. Unahin ko dito, GM, isinagawa po ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang turnover ng mandatory contribution sa Bureau of Treasury noong nakaraang Biyernes, August 14, 2026. Tinanggap ni na Sharon Almanza, Treasurer of the Philippines at Department of Finance Undersecretary Maria Angela Ignacio ang mga kontribusyon para sa PhilHealth at Commission on Higher Education. Sa kabuuan, 2 billion 68 paano ba to? 2 billion 68 thousand 13. Tama? Ang hindi, 2 billion 6,800,000 6,813,000. So may ang dami kasing numero. 2 billion mahigit. 68 million. 2.68 2.068. That's 2 billion. billion. 68 Diba? million. Oo. 13,300. Oo. Ang dami kasi hindi ako sanay ng may billion eh. So ang kabuuang itinurn over ng PCSO ay nasa 2 billion 68 million 13,300. Ayan, na ipinagkaloob ng PCSO. Samantalang 1 billion 935 million 582,784.67 ang inilaan para naman sa PhilHealth, almost 2 billion bilang bahagi po ng pondo para sa Universal Healthcare. Samantala, 132,430,515.38 million naman po ang ipinagkaloob para sa CHED na sumasaklaw sa contributions mula Enero hanggang Hulyo 2026.
Patuloy na isinusulong po ng PCSO ang responsableng paggamit ng mga pondong nalilikom mula sa mga lotto games nito upang makatulong sa mga programang pangkalusugan at pang-edukasyon ng pamahalaan. Okay. Ang dami kasing numero naman yun, GM. Okay, GM, sa lahat po ba ng ahensya ng gobyerno at LGUs nakakatanggap ng mandatory contributions or ano po ang mandato ng PCSO? Gaano kalawak at gaano karaming ahensya ang nabibiyayaan mula sa PCSO? Hindi naman po lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga directly po namin, kagaya po niyan yung PhilHealth, Yes. yung Universal Health Care. Nakita niyo naman po almost 2 billion ang turnover na dati po ay nagagamit namin sa charity. Ngayon po ay turnover na natin. By law, yan po ang ambag ng PCSO. Kaya nga lagi ko pong sinasabi na despite yung na-transfer yan. I think mas tamang word yung na-transfer po yung aming mga resources ng pangkawanggawa sa Universal Healthcare na maganda naman po. Tumuloy pa rin kami. So, hindi nga lang kasing tikas dati sapagkat nakita nyo naman po, dinadala natin dyan, yan po ay by law ng Universal Healthcare Law. At ang atin din naman pong CHED, yung Commission on Yes. Higher Education, ay substantial din po ang nakukuha. Dangerous Drugs Board po ay may nakukuha rin po, Philippine Sports Commission, at iba pang mga NGOs na like Boy Scouts and Girl Scouts, meron po yan, no? So, pero doon naman sa tanong mo kung ang mga LGUs ay nakakatanggap, basta po merong lotto operation sa area nila ng mga outlet, meron po silang share doon na nakukuha. And they get that, depende sa sales din noon, no? So, monthly pwede yan, pero mas matrabaho administratively. So, we prefer to do it quarterly. Quarterly, oo. So maganda rin pala, no, katulong dapat sa marketing. Maganda rin po or mas pursigido or kahit na po mga kapatid, yung mga mananaya natin, ay nandun yung bag ko, wala pang nakuha, hindi pa napapanalunan. Nararamdaman ko, i-manifest natin yan, na makukuha na natin yan mga kapatid. Ako nga sabi ko meron yung 135 million at saka may 200 million. Yeah. Kahit na 10 kami, GM, na manalo, the more the merrier, di ba? Kaso, hindi pa nga mamaya, sasabihin ko po yung eksaktong jackpot price na nung ating mga lotto draws sa mga susunod na araw. Okay, so yan po. So, kung mas malaki ang kita nyo, mas tinatangkilik nyo po sa inyong lugar ang lotto, kaysa mag-scatter po kayo, ang ating lotto ay nakikinabang po ang inyong bayan. Bumabalik po sa inyo parts of that na nagagamit po ng LGU na pantulong po sa mga kababayan natin. Ganun po yon. So, may giving back. Ano po? Samantala, punta naman tayo sa medical and dental missions. Noong August 14 din po, nagsagawa ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng Medical at Dental Mission sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Pinangasiwaan ng Medical Services Department ng PCSO ang aktibidad kung saan 89 na residente ang nabigyan po ng libreng serbisyong medikal habang nasa 34 yung nakatanggap ng libreng dental services. Nagsagawa rin ng 18 ECG procedures para sa mga nangangailangan po ng karagdagang pagsusuri. Bukod pa sa libreng konsultasyon at serbisyong medikal at dental na mahagi rin po ang PCSO ng iba't ibang gamot para sa mga residente ng komunidad. Jem, paano po tinutukoy o napipili yung komunidad na pagsasagawaan ng medical missions? Kayo po ba yan or anyone ay pwede pong lumapit sa PCSO basta kompleto yung mga dokumento and requests ay mas-schedule naman po at mapagbibigyan? Normally, it really starts with the request. No? Aha. Kung meron pong request ang isang komunidad, minsan isang organization. Ano? So yun po, tinutulungan namin at ang scheduling lang po ang problema nito dahil napakarami po niyan. So first come, first serve, tsaka kung sino yung pinakamakulit.
So, kailangan kulitan nyo po. Kulit Oo. ho, kulit is key ang Oo. sinasabi ko dahil napakarami ho niyan. At karamihan, yung iba sabi niya gamot lang kasi may mga doktor na kami. Mm. May mga grupong ganyan, kahit ang LGU sabi niya, suportahan nyo lang kami ng gamot kasi meron na kami mga group of doctors. So normally ganun po yan. Sumusulat lang po sa amin at pagkaya naman po namin yung rini-request, normally natutugunan naman po ay yun nga po ang nabibigyan niyan. So it's really walang hard and fast rules masyado. Kasi yung nga, karamihan ng natatanggap namin dyan ay request for medical medicines. Ganyan po. So malaking bagay po pala yun mga kapatid. Kung kayo'y nagpaplano sa inyong lugar na magsagawa ng medical mission, nariyan po ang PCSO. Pero kung matutulungan nyo po sila pagdating sa mga doktor, 'di ba? Yung mga frontliners po natin, medical workers po, malaking bagay para yung in-house or yung talagang nadadala na rin po ng PCSO kung doon po sa mga lugar na wala, doon sila makakapag-focus. Kumbaga, tulungan. Pagdating sa medicines, ay kung ano naman ang available na sa PCSO, ay na madali naman po nilang maire-release yan basta kumpleto po kayo ng requirements. Puntahan naman natin itong nung nakaraang linggo, ang iba't ibang grupo naman at munisipalidad ay nakatanggap po ng medicine at medical equipment mula rin sa PCSO. Nagkaloob ang PCSO ng wheelchair, blood pressure apparatus at mga weighing scale para sa 4th District ng Quezon City. Iba't ibang gamot naman ang ipinagkaloob sa ilalim ng Medicine Donation Program para sa Barangay Arcong Bato at sa unang distrito ng Valenzuela City. Nag-turnover din ng mga gamot para sa munisipalidad ng Trinidad, Bohol, ikalawang distrito ng Camarines Norte at munisipalidad ng Alitagtag, Batangas. At naghandog din ang PCSO ng iba't ibang gamot para sa PNP Quezon City Medical and Dental Unit at PNP QC NCR po Legal Office. So dito po GM, sa dami ng mga LGU, ahensya at organisasyon na humihingi po ng gamot at medical equipment, paano nyo tinutugunan or na-maximize yung nabibiyayaan po ng tulong mula sa PCSO? Malaking hamon po yan. Opo, kahit po ako na-overwhelmed dahil kung iisipin nyo, mula national, nabayad Yes. kami ng buwis, yung mga mandatory contributions namin na malalaki, no, tapos meron pa kaming mga medical assistance which is ang core namin, no. So pag nakita niyo po may medical donation, medical Yes. equipment donation, ayan, pag meron kami mga charity timba, mga iba pang items na binibigay namin during disaster, which by the way kept us busy. Kaya kung tinatanong mo bakit kami pumapasok, kami po ang mga nagpo-process ng mga request po. Hindi na lang po kami pumunta dahil sa dami po ng pinoprocess namin ng mga requests for disaster-related items and relief goods. We have to bantay tindahan po, kumbaga. We have to man the fort. Kaya while we cannot go there physically dahil wala rin ho kaming access, pero nakakapunta rin ho sila para kunin yung mga kailangan nila like charity timba, no. Talaga pong pero alam mo, diyan talaga papasok yung the more you give, the more you receive. Hindi ko rin alam paano nagkakasya. Sa totoo lang, lagi pong kulang eh. It will always be lacking. Lagi talagang kulang. It is resources will never be enough. Pero sa experience namin, meron pa rin naman, no. So I think dito pumapasok yung things, well, if you give, it returns 100-fold, no. Kami naman kahit hindi na 100-fold, makasapat lang, okay na po sa amin. God provides po talaga. Alam nyo, minsan, naririnig ko po sila, bagot kami umiere, dinidiscuss. Alam nyo po si GM, kahit nandito siya, bit-bit niya yung team niya. Kasi during commercial, pinag-uusapan pa, ano pa yung pwede nating gawin. Kasi yung pong mga tulong, kagaya po sa Medical Assistance Program, parte po niyan, hindi lang naman po dito yan sa NCR eh. Buong
bansa po, may different offices po, 'di ba? May satellite offices ang PCSO para maabutan ng tulong. Medyo minsan siguro po may mga nag-expect ng malaki, minsan limited po ang inyo nakukuha only because po kasi kailangan hindi lang naman isa, hindi lang naman 5 or 10 po ang humihingi ng tulong sa PCSO araw-araw. At it's a very big challenge na pagkasyahin po ito at mapagbigyan ng lahat araw-araw. I know this because I've been with, well, not really with PCSO, but partners with them for a long time. Nasa kabilang estasyon pa po ako, ay nakakasama ko na po or naaasahan ko na po sa aking mga programa ang PCSO sa pagtulong. So, naintindihan ko na yung process. Tapos, ito nga, kamakailan, well, because of the train law, tama po ako, no? Because of the train law, and universal healthcare, universal healthcare law, tapos nagka-train law, nagka-tax na, yun, nababawas na doon sa kinikita po nila. Tapos, yung sa obligasyon pa, inobliga po sila na mag-turn over ng malaking budget po nila sa universal healthcare law para maipatupad ng maayos. 40% po yun. So, almost half po ng aming capability. Na pagtulong, na pangtulong. Oo, tapos 20% sa Tax. ang tax. So, Yung- sa taya po yun, tsaka sa winnings. Di ba yung winnings? Oo. Kinukuha ho yun sa nanalo. Sana sa aming tumataya. Nasaan ba yung ticket ko? Huwag nyo nang taksan. Pag nanalo na kami. Pero only because para sana yung kinukuha po ninyong tax ng pamahalaan, naididiretso na. Dapat kasi may incentive para kayong mga private companies. Di ba may tax incentive? Pag ipinantutulong, pinang-CSR, sana man lang po ganun, di ba? Well, there is another way, Cheryl, no? Kung dalawang bagay naman yan, you cut your costs sa negosyo, cut your costs or increase your sales. But you do cut your costs. Hindi, kaya nga. But ang ko lang, since hindi naman natin kontrolado, we can only appeal. But meanwhile, habang hinihintay natin na magkaroon ng spark of inspiration yung mga congressmen na ganun tulungan niya tayo, we can also, kami, on our own, try some measures na mag-increase naman ng sales namin. Oo. So, dalawang bagay yan. So, if we cannot cut our costs, maybe we should increase our sales. Ganyan. Para lang mapagtagpi. So far naman, sa awa ng Panginoon, natutugunan pa rin naman namin. At siguro nga, dahil nga dun sa, sabi ko, ang tawag ko dyan, the universal law of generosity. The more you give, the more you will receive. Sabi nga nung kay St. Francis, it is in giving that you receive. No? So sana mag-apply sa amin to lagi. Yes, kaya mga kapatid. Ayan, doon po sana po tangkilikin natin ang mga produkto po ng PCSO dahil sa bawat pagtangkilik po natin, kasama po tayo doon sa nakapagbibigay ng tulong sa mga kapatid po nating nangangailangan. At sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin ang efforts po, relief efforts ng PCSO sa gitna ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha. At alamin natin, ano ba itong, saan ba ito? Ito, charity timba. Ayan, ito. Nakikita po natin ito itong charity timba na agad-agad na naipapamigay sa gitna ng sakuna. At mayroon din po sila, ito, in case of emergency, may go bag. Ito po, hindi naman po ang nanghingi nito bawat individual. LGUs po ang nakikitabang dito para maipamigay sa mga naapektuhan ng sakuna. So, ano ba naman itong charity ba at ng ating emergency go bag? Ano po? Well, baka tinatanong nyo bakit LGU? Kasi po sila ang may organization. Yes. And may capability to distribute. So, as usual, kami po ay nag-augment po ng mga capabilities ng pamahalaan. Kaya, LGUs po ang una naming, in fact, dinilimit namin almost, no? Although may private din po kung merong proof that they can distribute and legitimate naman, then we also give them. Opo. So, kasi kailangan po ng PCSO ng mga katuwang. Hindi naman po pwedeng pipila tayo sa labas ng PCSO at isa-isa po manghihingi, hindi po ba? So, alamin natin, ito, ano ba ang laman? Ang maganda dito sa charity timba, di ba? Yung laman niya,
Ayan, may laman po yan. Pwede nyong gamitin itong lalagyan ng pag naghuhugas, ito pag-igip ng tubig, tapos may mga laman po yan. Mamaya, isa-isahin po natin mga kapatid. Charity ba? At ang ating emergency go bag. Hi, Yes Sai! po. Ayan, Nanay Lydia. Hello po. Magandang umaga po. Perfect Good morning, morning po, ma'am. Oo. Good morning po. Kasama po natin si Good GML. morning po, Sir Mel. Good morning. Oo. Sabi ko, hiramin ko yung jacket mo eh. Nainggit ako dun sa jacket mo, Sai eh. Alam mo si Sire, kahit maulan pa, pag nakita mo yung ngiti niya, kala mo tanghaling tapat na eh. Oo. Yung warmth ng kanyang ngiti, daig pa itong morning sunshine natin na nakikita ngayon eh. Oho. Mhm. Ano po yung how was it like? Ano po, GM, alam nyo, si GM, hanggat kung pwede lang na makaharap niya lahat ng humihingi ng tulong, gagawin niya. But, hindi naman po pwede, hindi naman realistic din yon. Pero, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makilala ni GML mismo si Sai. How was it like? Ano yung kanyang, kasi nung nandito tayo, nung nakausap natin siya, ano siya eh, iyakin din eh, no? May luha pa noon at saka nandoon yung worry niya na kung paano matutugunan yung kanyang pagpapagamot. Then, nagkita kayo. How was it like, GML? Well, ako naman, I've seen a lot, no? Oo. Pero, nasa mga ganito, pero si Sai strikes me talaga na talagang laban. Talagang, kaya natutuwa ako, nakita ko siya kahit nung interview natin dito. Aha. Kala ko nga, walang sakit eh. Oo. Kung makita niyo siya, at salamat sa Diyos naman, at least binayaan ka ng magandang itsura. Di ba? Oo. Oo. Kaya mukhang perfectly normal. I don't know if it's your disposition Oo. o talagang yan ang isa sa mga gifts sa iyo. At sa'yo ulitin ko, we might be a blessing to you, ang PCSO, ang ng ating Pangulo, kanyang instruction, might be a blessing to you. Pero sabi ko, dalawa rin both ways tayo, no? Ikaw din, you've been a blessing to all of us. Lalo sinasabi ko kay Cheryl, no, na ang problema ko, may mga taong walang problema sa pera, walang problema sa kalusugan, pero hindi pa rin kasing ligaya mo, kasing saya mo, no? So, I relay ko na yon. Meron kaming isang ginagawa rin tungkol that. Pero, alam mo, sa tingin ko, yung pangyayaring to ay hindi lamang para sa iyo lang o para sa amin, kundi, ngayon, katulad to, broadcast natin, no? Mahabang maraming involved dito. Marami ang naapektuhan ito. In the sense na, sabi ko nga, may mga taong walang sakit, pero walang pera. May taong may sakit, pero may pera. Merong tao na, yun na nga, They have everything. they have everything, pero wala pa rin. Wala pa rin Saya. joy. Aha. Mas malalim yung pinakikita mo, no? So, klaro pa rin sa'yo. Kasi sabi ko, huwag ka nang umalis. Tapusin na natin yung mga requirements mo kahapon. Nandito kami. Sabi ko, huwag ka nang umalis at tapusin na natin para hindi na pabalik-balik. Nandito ka rin lang sa PCSO. At papasalamat din ako sa mga staff ng PCSO na kahit na Walang pasok kahapon. pwede mag-work from home. Pinakiusapan po namin. Gawa nga ng pag may pupunta at kailangan ng tapusin and they work. Meron po kasi kaming charity team, di ba, Sai, nakita mo yon yung charity team namin. Parang charity team ba? May charity team din kami. Para pong call center yan sa aking mga pinatutulungan. Dedicated po yan and they know how to guide you, ano yung bibilis na paraan. Kaya ito ay isang pangyayari that didn't happen by accident, no? And something good will always happen here sa atin, sa iyo at sa maaaring sa buong bansa, no? Para makita natin na hindi ho kasi lagi ito ulitin ko, I think first time ko nasabi to sa program mo na walang taong nuknukan ng yaman na hindi mangangailangan ng tulong. At wala rin taong sakdal hirap na hindi kayang tumulong. If yung tulong mo ay yung demeanor mo, yung kaligayahan mo at yung
yung appearance mo ng kaligayahan, Oo. then so be it, no? Basta lahat tayo may ambag. Aha. Hindi pwede hong walang ambag. Nagmimisula ka rin inspirasyon sa marami, na just to keep on going. So, Sai, nung kayo'y eto na, di ba? It's been 2 weeks. At sabi mo nga, ay hindi mo na-expect. Kasi po si Sai, yan po nabalikan namin kasi nag-post siya sa aming FB page. At yun nga, sabi niya may rare cancer siya at tinugunan namin yung kanyang paglapit. At ayun na nga, nagkita na kayo, nakarating ka na ng PCSO, nagkita na kayo ni GM. Kamusta ka ngayon, Nanay Lydia? Kamusta rin po kayo? Hindi, speechless ako, ma'am. Kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Abot-abot hanggang mula sa puso ko, ma'am. Sir, maraming salamat po. Gagaling na po ako. Ang sarap naman nun. Parang ikaw na nag-claim, siya na nag-claim, magaling na ako. Yes, gagaling talaga ako kasi araw-araw pinoproblema ko yung gamot ko kung paano ko gagawa ng paraan. Pero ngayon, nasagot na, ma'am eh. Talaga Wala ba? wala na akong mahihiling pa, ma'am, kundi yung katawan ko na lang talaga, ma'am. Yung magiging respond ng katawan ko. Pero kaya ko yan, ma'am. Mhm. Kakayanin ko, hindi pwedeng hindi. God provides. Si Nanay Lydia, Yes, Nanay Lydia, alam nyo, kahit na ganyan si Sai, lumalaban sa seryosong karamdaman, ang sinasabi niya, ayoko na pong mapagod si Nanay. Ako na lang po ang mag-aasikaso lahat. With this po, at least, gagaang-gaang po ang battle ninyo, hindi lang ni Sai, but ng buong pamilya, sa tulong po ng PCSO. Nanay Lydia. Ma'am, naiiyak lang ako sa sobrang tuwa. Mhm. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Higit sa lahat sa Panginoon, ipinagkaloob kayo sa amin. Tsaka sa kay JM Robles, sir, maraming salamat sa pamamagitan ni Miss Cherry Kusim. Nakarating kami sa ganitong pangyayari. Salamat ng marami. Abot ang tuwa ko. Salamat talaga. Wala akong masabi kundi salamat sa Panginoon. Salamat sa inyo. Gagaling po ang anak ko. Amen po. Gagaling siya. Pero paalala ko rin po, kami po ay mga inutusan din po ng ating Pangulo. Yan po laging binibilin sa akin na kailangan makatulong tayo, maramdaman tayo. Si Pangulong Bongbong po, from time to time po, tinatanong po ako, kumusta ang mga kababayan natin na natutulungan ninyo? Nagre-report naman po kami na katulad niyan. Miski pa paano, naibsan po at tingin ko naman si Sai hindi lang gagaling, lalakas at magiging productive na mamamayan ng ating lipunan. At masisimulan mo after niyan yung iyong dream job, 'di ba? Magsisimula ka na sana, biglang naging kinailangan munang sumailalim dito sa laban na ito, sa ganitong journey. But after mong malagpasan ito, for sure gagamitin ka ng Panginoon na magsilbing inspirasyon sa madami nating mga kapatid na lumalaban sa isang seryosong sakit. Sabi nga ni GM, basta lagi mong bit-bit yung ngiting yan, mapapangiti mo na kung ano man yung hindi magandang pinagdadaanan ng isang individual, nakakahawa yung iyong ngiti at pagiging positibo sa buhay. Yes, ma'am. Oo. Okay lang kahit magsimula ulit ako sa umpisa. Kailan ba? Kailan ka na ba? So, you were able to get your GL, your guarantee letter, no? So, ano nang next after that? Ano nang ginawa mo? May chemo pa po ako, ma'am, sa 26 hanggang September po. Okay. Tapos pag-uusapan po namin nung on ko kung paanong setup na gagawin na namin. si Dr.
Ignacio, tama? Ignacio po. Oh, Dr. Ignacio Yes. is such a very good oncologist, ano, sa dyan po Yes, sa PGH. And he is Yes. very nice. I've talked to him. I haven't met him in person, pero mayroon din kaming pasyente dyan na he had to explain to me kung ano yung sitwasyon ng pasyenteng yun kasi nga hindi maintindihan ng buong pamilya. So ako yung naging representative. He is very patient, no? Very nice at very attentive sa pangangailangan ng kanyang mga patient. Mm-mm. Well, dasal namin, Sai, at Nanay Lydia, na tuloy-tuloy na po itong ating i-claim na natin that you will be well, you will be better, may purpose si Lord kung bakit nakita namin yung iyong post sa aming FB page, kung bakit ka namin natawagan, but nagkataon naman nung araw na ikaw ay lumapit, ang nakaupo dito si GML, nagkita na kayo at ngayon muli kayong magkaharap, 'di ba? May rason sa lahat ng mga pangyayaring ito. Siguro panguli, Cyril, Sai, Nanay Lydia, ano na lang din po siguro ang ating mensahe sa PCSO at sa mga kapatid natin na patuloy din lumalaban sa buhay. Go ahead. Sir Mel, maraming salamat po sa lahat. Kayo po ang ginawang inspirasyon. Pati Ma'am Cheryl, maraming salamat po. Dahil sa programa niyo po, narinig po yung kondisyon ko. At saka sa mga taong lumalaban po sa cancer na katulad ko. Magkakaiba man tayo ng type ng cancer, pero laban lang tayo. Hindi pwedeng cancer ang magdidikta ng buhay natin. Dapat tayo manawa sa atin ng cancer. Yun lang po. Matatakot ang cancer niya na, GM. Manawa kayo. Cancer ka lang. Cancer Ganon. ka lang. Pilipino kami. Oo. Pinoy ako. Diba? Cancer ka lang. Yan ang fighting spirit. Ayan. Nanay Lydia, ang inyo pong anak ay nagsisilbing inspirasyon sa marami. Ano po, swerte niyo, napakaswerte nyo na may katulad po kayong anak ni Sai at napakaswerte niya na may katulad din po siyang ina na katulad nyo, Nanay Lydia. Masasabi ko lang, salamat talaga at binigyan siya ng lakas ng loob. At lumaban siya ng ganito. Kung nagkataon na mahina, pati ako, baka wala na. Sa pamamagitan nyo, lumakas uli ang loob ko, kabuhayan, dahil sa tulong ninyo. Sir, salamat. Ma'am, salamat ng marami. Hindi kayang sabihin na puro salamat lang. Hindi kayang tumbasan. Maraming salamat. Yun lang po masasabi ko. Baka pwede pong ipanalangin nyo rin po kami. At para naman po Opo. patuloy namin magawa ito. Sabigyan din kami ng lakas at mga ganitong mga resources para marami pa po kaming matulungan. Opo. Lagi po nananalangin na sana gamitin kayong kasangkapan sa marami pang katulad na may sakit upang matulungan sila din katulad namin. Marami pong salamat, Osay at Nanay Lydia, kasama po kayo sa aming dasal. At I can't wait to see you yung araw na magkikita-kita tayong lahat na nandito ka na sa studio, that you're cancer-free, let's claim it, At malay mo, 'di ba? Matapos 'yan, bago matapos din ang termino ni PBBM. Abay, mabisita natin si PBBM sa sa palasyo. Sasama tayo kay GML, no? Sana ma'am, magkita tayo sa personal, ma'am. Oo, that will happen. It will happen. I manifest it, 'di ba? Let's claim it. It will happen. Thank you, Sai, and thank you, Nanay Lydia. Pagaling ka, ha? Sige po. Salamat. Marami. Ayun. Nakakatuwa. Okay. Hala, ayan na. Okay, mga kapatid, break lamang po kami ng kaunti. GM, ayan, isa lamang yan sa mga natutulungan ng PCSO. Pero
araw-araw, gaano ba karami ang lumalapit sa PCSO? Inaabot Well, kayo in an average, sa medical pa lang, mga 300,000 a year yan. So, if you look at that, that's 1,000. Average mo, 1,000 a day, Opo. no? Ang natutulungan po ng PCS. So, that is including Saturdays, Sundays, and holidays, no? Pero statistically, it's 1,000 a day, no? Ganyan natin titignan yan. So, you can just imagine. Kaya kailangan namin din ng matinding moral support dito eh. Kasi can you imagine Oo. yung hirap ng yan na dinadala while hindi naman personal yan, no? But we still have to receive yung ganyang ano. Every time pipirma po ako ng GL, parang walabas doon yung nararamdaman mo yung hirap ng mga tao that they have to come, no? So ilan yun. At ayun lang po yung sa akin, meron pa kami sa branches namin, no? Yes. So nakikita natin, kaya yun ho naman ang kagandahan naman ho dito sa aking trabaho is that I am the giver, which is sabi nga nung nanay ko, mabuti na yung nagbibigay kaysa ikaw ang nanghihingi. So with that, kaya makikita natin talaga very inspiring na when we engage in this kind of work, lagi tayong blessed with every little case na marinig natin. Blessed pa rin tayo. A lot of, kaya for me, sa trabaho ko lang, 300,000 reasons a year to be happy. Correct. Amen. Amen. At sana, narinig nyo po yan, mga public servants. Ano po, kayo po ay nabiyayaan. 'Di ba? Nabiyayaan, pinagkatiwalaan naming taong bayan na magsilbi para sa amin. Kaya, magsilbi rin po. Kaya, sana I take advantage of it na makatulong po kayo sa ating bayan, mga kapatid. At ito, nako, ayan, natuluan ng luha ko. Yung aking ticket, pero Pag pwede tumama pa. yan. Oo, Pag baka tumama, tumama. baka mabura yan. Oh, hindi. Sa bandang taas naman po. So Picture mga mo na. kapatid, itaas natin. Ano na ba yung mga jackpot loto natin? Ayan, i-announce natin. Dahil mga kapatid, yung mga ipinantutulong po sa mga katulad ni Sai, nanggagaling po yan sa mga taya natin. At sa bawat taya, may kawang gawa. Diba, GM? Ako, kabibili ko lang nung Tuesday. Pero kailangan bumili ulit kasi wala pang nananalo. Eto na, mga kapatid, ang mga numero. Ingatan nyo po, etong tip ko. Ako, right after na bumili ako, ay, hindi ko na ilalagay yan sa bag ko. Bago ko ilagay sa bag ko, pirmado na kagad yan. Kompletong pangalan at saka yung aking pirma. Hindi ko nga nilalagay yung Cheryl Cosim lang eh. Sabi ko, ay, kompleto, baka manalo ko. Wala akong ID na Cheryl Cosim lang. Kailangan yung kompleto, yung mahabang pangalan ko. Kinukompleto ko po talaga yan. Kasi kahit na ma-misplace nyo yan, mga kapatid, at nanalo yung ticket nyo, walang makaka-claim na iba, kundi ikaw. So, hahanapin ka nung taong yun. Kung kinupit man yung ticket mo sa'yo, hindi maibibigay sa kanya. At eto na po, may nanalo ng 642 kasi balik sa 10 million eh. Nung Tuesday, Thursday, and Saturday, 642, nasa 10 million po ang jackpot prize natin. Sa 645 Mega Lotto, nasa 19,513,135.07. Ayan po ay every Monday, Wednesday, and Friday. At today, meron pong draw. Tuesday, Thursday, and Sunday ang 649. Ang jackpot ay 25,278,389.75. At ito, malaki-laki, 655. Lunes, Miyerkules at Sabado. Ang 655 po na jackpot prize ay umaabot na ng 142,959,524.89 at ang ating super, ito na, Ultra Lotto, Ultra 658 Ultra Lotto. Hinihintay talaga ako eh. Sabi niya, palalakihin ko pa para sa'yo. Manifest natin yan. Ayan, kung sino man po ang manalo nito, sana'y maging blessing din po kayo sa nakararami. 218,885,620.58. Diba? Kaya, at kung hindi man po kayo manalo, ito yung aking last week, 4 hindi nanalo, okay lang. Kasi kahit hindi nanalo yan, may kawang gawa akong nakita. So yung naitulong kay Cyril, diba, kasama ako doon. Kasi
bumilaw ng lotto ticket, mga kapatid. Ito yung bago ko. This week naman to. Ayan. Sa susunod, hindi man po nga tayo pala rin sa ngayon na manalo, alam po natin na part of yung ating Ambag yan, na iaambag po natin sa mga nangangailangan. At ang masarap po dito, 'di ba? Kasi yung taxes natin, alam natin dapat na ipantutulong. Ito, nakikita natin may resulta agad na itutulong po talaga kaagad yung ating naiaambag dito sa bawat ticket na ating binibili. O, mga kapatid, salamat po. GM, I know you have a meeting, pero hindi pa tapos ang ating programa. But thank you for joining us. Salamat po. God bless you always. Kailangan Salamat lagi kang din po healthy, sa ha? opportunity. At saka, siguro maganda ilagay dyan sa ticket yung ang aking ambag sa kawang gawa. Oh, diba? Dapat na, Ibibitin ko pwede na. kaya lagyan yun. Pwede. O, diba? Diba? Kasi sa bawat 25 pesos, diba? 30 Meron. goes to charity. Oo, 30% goes to charity. O, diba? Kaya may pagyayabang natin, nakatulong tayo sa ating mga kapatid na Tignan ko nangangailangan. nga yan. Baka pwedeng gawin yan. Pwede. Ang Pwede. ambag ko sa Oo. kawang gawa. Dito sa ticket natin. Yeah. Ayan. Pag-usapan po natin, ihabol po natin itong mga relief efforts po ng PCSO sa ilalim ng kanilang corporate social responsibility. Oo, may CSR pa, tumutulong na, may extra pang CSR. At kasama po natin si OIC and Division Chief Andrew Limhoco ng Corporate Planning Department ng PCSO. Sir Andrew, hello! Magandang umaga po, Miss Cheryl. Ayan, nakakahinga na kami ni Sir Andrew. So, maliban po sa medical assistance, mga kapatid, ay marami pa pong ibang tulong ang ginagawa ng PCSO. Kapag may sakuna, unang ipinapamahagi natin dyan, yung tinatawag na, ito po, yung charity timba. Ayan, ito po yung charity timba. Ayan, nakikita nyo po. Isang timba siya talaga. Ano po ang pangunahing layunin ng PCSO charity timba, Sir Andrew? Ang pangunahing layunin po ng Charity Timba ay ito po ay isang form ng agarang assistance sa ating mga kababayan. Lalo na po dun sa mga biktima ng mga sakuna tulad ng sunog, bagyo, lindol. Pero isa lang po siya sa mga items under po sa Corporate Social Responsibility Program ng PCSO. So, ito po, aside po dun sa pagbibigay dun sa mga disaster response natin, no, nagbibigay rin po tayo ng mga charity ba sa mga vulnerable sectors ng lipunan. So, including po tayo yung sa mga indigent families, mga solo parents, ayan, yung mga youth, women. So, sa madaling salita po, parang ito po ay agarang tulong na konkreto at praktikal, agarang food assistance para po makatulong habang bumabangon po yung ating kababayan sa kanilang sitwasyon. Ayan po, nakita nyo naman, may bigas, may kape, may canned goods, at saka may mga cup, Mga instant champurrado at instant arroz caldo po to. ay, Hot pampainit water talaga. lang po to. Oo, Ayan. ang kailangan, pwede nang kainin. At maliban po sa charity timba, mayroon din tayong go bags, emergency go Yes bags. Ito naman po, saan din po ipinamimigay ito? Ganun din po. Actually, disaster preparedness po yan. Oo. So, pinamimigay din po to through yung mga katuwang natin ng mga LGUs. Ang laman po niyan is meron po yung first aid kits na naglalaman po ng mga pangunahing pangangailangan para po sa panglunas, no? Tapos may mga glow sticks din po yan, merong pito, meron din po yung flashlight, pero yung flashlight po niyan hindi di baterya, ano po yan, hand crank, yung may dynamo ho. So, pinipisil-pisil lang ho, nagre-recharge na po yon. Tapos Ito. glow stick po yan. Glow stick. O, may kasama ba to? Kasama mo yan. Tapos may flashlight din po dyan na yung hand crank nga po. Tapos first aid kit yan. Tapos may raincoat din po na kasama. Oo, raincoat. Tapos, ano ba to, sir? Ayan, yan, yung glow stick, whistle, tsaka yung triangular bandage. Ay, Kompleto. Ang kapal ayan. yung lalagyan, ha? Opo, maganda po yan. Ayan, triangular bandage. Ayan po yung flashlight. So, pinipisil lang po yan para po mag-charge. Tapos, pwede nyo na hong pindutin. Oo. Pwede na pong pindutin yung sa side para Oo. po umilaw. Oo, ganun lang pala siya. Ayan. Oo. Ang magkagandahan pa po niyan is yung bag. Talagang waterproof din po yan. PVC dry bag po yan. Maganda po ang quality.
So pag kanyari mayroong sakuna, yan po ang pwedeng unang igagrab po ng family Yes. para po kung lilika Napakakapal. sa evacuation centers. At ito pwede magsilbing floater, ah. O nga Ayan, po. oh, may Ayan, hangin pag tiniklop niyo po ng Ayan, ganyan oh. yan, ayan. Oo. Pwede na rin po siyang floater. Oo, pwede na. So, kumpleto po ito. So, paano po doon sa mga gustong mag-request, ay paano po kaya ito Actually, avail? yes po. Actually, maganda po yan is pwede po sila makipag-ugnayan sa mga LGUs. Ang CSR program po kasi namin ay institutional. Ibig sabihin po ay dumadaan ho to at ino-augment namin yung mga pangangailangan din po ng LGU. So sa local government units po nila katulad po ng barangay or munisipyo, pwede po sila makipag-ugnayan para po sila po ang magre-request sa amin. So once makuha po namin yung formal request, titignan po namin, evaluate namin no kung para saan ho ba, para kanino at kung ilan po ang kailangan. At kung ito po ay sumasang-ayon naman sa aming mga guidelines, i-recommend na po namin to for approval sa management. And then after, kung may approval na po, is i-schedule na po namin ang distribution or turnover ng mga gamit po ng CSR. Kompleto. Malaking bagay po ito, mga kapatid, sa mga lugar, 'di ba? Sir, Yes Andrew, po. na bahain. Yes po. Palagi yung Opo. mga yun nga, disaster prone areas. Yes po. At ito nga napaka ganda ng quality, ang kapal, yung mga importante yung dokumento. Alam mong safe eh. Yes Hindi po. mababasa, mga kapatid. Sinadya rin po namin na medyo maluwag pa po sa loob Oo. kasi pag kanyari kailangan mong lagyan ng damit or tubig or ibang pagkain, Oo nga. meron pa pong Space. space. Ay, yun nga sabi ko, ako yung Kaya mga po importanteng mga documents. Yes Ito po. at least alam mo na safe, ano? Safe, Safe. So ganyan lang yan, Tapos, mga kapatid. Oh. yes po. Tapos may strap na rin po yan. Pwede nyo ng parang messenger bag sa likod nyo. Madali na bitbitin. Madali nang, pag nagmamadali na, emergency, At- pwede na po ito. Oo. At kitang-kita po yung kulay. So madali pong makita kaagad. Oo. Hindi po Totoo. mamimiss. Ayan. So ito po ay ilan lamang sa efforts ng sa CSR po Yes po. ng ano. Pagdating naman po sa charity ba, pareho lang po ba yung proseso ng mga gustong lumapit for charity ba and for Yes the po. go bags? Actually, nagpapadala po ang LGU ng formal request. So, ina-identify lang po nila doon kung ano po ang kailangan nilang items based sa requirements nila. Kung charity ba, kung emergency go bags, or yung iba pa po, kanyari wheelchairs, crutches, walkers, canes, mga ganun po. So, nagpo-provide din po kami under sa CSR program. So, again, once na ma-evaluate po namin na ayon po sa guidelines namin, then recommended for approval na po yun. And scheduled for turnover. Again, doon po sa mga interesado, sige po Sir Andrew, tanging yung gagawin, check na lang yung website, ano? Yes po. At sana po makapag-ugnayan din po kayo sa kanyang mga LGUs, katulad po ng mga barangay, munisipyo, para po kung for example nangangailangan po kayo ng mga ganitong kagamitan, is maka-coordinate nyo po and makapagpadala po sila ng request letter sa amin. Thank you for joining us. Sir Andrew, ang Division Chief ng Corporate Planning Department po ng PCSO. And syempre, si GM Mel na kailangan na po kasing tumakbot, may meeting pa. Maraming salamat. Huwag po kayong mag-alala. Every Thursday dito sa Perfect Mornings, it's PCSO Day. Kaya po sa mga nais din dumulog, katulad po nakita nyo yung kay Sai na sitwasyon, ay bukas po ang ating tanggapan para po sa inyo. Ano po, muli maraming salamat po sa inyong pakikisa sa isa na namang makabuluhang talakayan. Naway mas naipakilala po sa inyo ang mga programa at serbisyong handog ng PCSO at kung paano ito maaaring maging sandigan sa oras ng pangangailangan. Para po sa karagdagang impormasyon ay bisitahin nyo lamang po ang opisyal na website. Pataas natin, Lands. Ayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang opisyal na website at social media pages ng PCSO at makipag-ugnayan po sa pinakamalapit nilang tanggapan. Patuloy po nating isabuhay ang malasakit, pagkakaisa at pag-asa dahil sa bawat buhay na natutulungan at bawat pamilyang muling nabibigyan ng pag-asa, pinatutunayan ng PCSO na tunay silang hindi umuurong sa pagtulong.
At mga kapatid, anuman po ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama nyo kami sa Perfect Mornings.